Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Jim from Asagada Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon, natutugan natin na nagsasabihin sa inyo ng ating mga gabay. This is weekly gabay for the month of October 9 hanggang October 15 for the sign of Gemini. So Gemini, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kano naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap? So guys, this reading is a journey din lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course guys, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo na hindi nag-i-escape ng ads. Naway pagpalain kayo ng may kapal. Diyos na bahala magbalik ng kabutihan loob nyo. Maraming salamat po sa inyo. No? So guys, umpisa na natin ang laban. Angel Spirit, please give an information for the sign of Gemini. So Gemini. Let's see what is the angel's messages. So, there's a Knight of Wands, no? Kung baga sinasabi sa'yo dito, kalmado, no? Slow and steady. Kinasabi sa'yo dito na kailangan yung kalmahan lang, no? Para magpatuloy, no? Dahan. At the same time, there is King of Swords. There's an information na kailangan maging matalino ka dito. Or maging wise, no? Sa pagdidesisyon. Para hindi ka nagkakamali or hindi ka magkamali or something. Siguro may pagdidesisyonan ka dito or may something na inaantay ka dito or meron kang or magte-test or something, mag-exam, no? Or kumbaga baka nag-a-apply ka or by examination or something, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito na kailangan nyo hinay-hinay lang, no? Kailangan pag-isipan nyo lahat na sasabihin nyo, maging wise at least, no? And of course, there's a Nine of Swords, no? Magiging mabilis tong eksena na to with the spark, no? Kumbaga magtatagumpay ka din dito talaga. What is additional messages? And of course, there's a Ten of Swords. There's a painful ending and recovery, no? Makaka-recover ka na from the pain. Ang sinasabi lang sa'yo dito na kailangan maging aware, no? Na maraming tao sa paligid mo na nagbina-backstab ka, no? At maging aware yan ka na, kumbaga, maraming tao talaga na naiinggit behind your back. So, let's see what is additional messages. Alam mo yung naging mabuti ka na, gumawa ka pa ng eksena sa kanila, tapos, diba, tatraidorin ka lang ng ganon-ganon, diba, kapanggigil, charis, may lang, ganun yung tea. Because there is a Five of Cups, no more regrets, no more doubt, no, kailangan sa pagdidesisyon or sa mga bagay-bagay, kailangan nyo talaga maging wise at least to. Na para wala kayong pagsisisihan sa huli. Because there's a Seven of Swords. Oh, there's a cheating or lying on you. Or something na baka nagsisisi na to kasi nagsinungaling sa'yo, no? Or na, kumbaga, ginamit ka. Or something na, kumbaga, nagsinungaling sa'yo. Kumbaga, nagkaroon ng sneakiness, no? Kumbaga, tinraidor ka. Or something, no? Kumbaga, chinismis ka. Ginawan ka ng issue. No? And of course, there's an Ace of Swords. There's a breakthrough. No? Magkakaroon ka ng tagumpay dito. So, what is additional messages? Yan naman yung tagumpay ng hindi man talagang agaran na parang kumbaga sinasabi dito na kumbaga step by step, no? Masarap makomit ang tagumpay ng talagang pinagdaanan mo yung hagdanan, no? Hagdanan ng tagumpay, step by step. Mas maganda yung gano'n kaysa sumorkat ka sa elevator or something na kumbaga bigla ang angat. Pangit yung kasi kapag biglang angat, kapag yun, lagapak ka dun, And of course, there's a star card. There's a wish fulfillment, no? Kumbaga may mga katuparan sa mga pangarap mo dito, no? Maaaring may mga bagay na may sa katuparan ka. At there's an healing and miracles, no? May mga himala na hindi mo inaasahan. May mga pagkakataon na parang bigla mo makakamit yung gusto mo nang hindi mo inaasahan. In all unexpected moment talaga. So, what is the Knight of Swords? And of course, there is a Chariot card. Marami ako nakikitang blue dito. Baka some of you favorite yung color na blue, ha? Or baka kailangan nyo mag-blue all this week, no? And of course, the Chariot card is, kumbaga sinasabi sa'yo dito na parating na ang tadyak ng eksena. Parang gano'n. Kumbaga parating na. No? There's a two joining forces na kumbaga maraming movement o maraming pagbabago, no? Na magaganap.
kailangan mo kumilos, gumalaw, ganun talaga yun. Oy, kuya, di ba? Kuya, baka naman. And of course, there's a Wheel of Fortune. Kumbaga, ang Wheel of Fortune dito is turning event or new life cycle, no? Yung biglang pag-ikot ng kapalaran, no? Kumbaga, itong tin rider ka, alam mo yung kung naging mabuti ka na tapos tin rider ka pa, at the end of the time, the Wheel of Fortune, umikot yung kapalaran, no? Lalapit ulit sila sa'yo, no? Keso ganito, ganyan, keso ganyan, ganyan. So, ibig sabihin dito, na kumbaga, bumalik sa kanila yung ginawa nila. So, ibig sabihin, nasa sa'yo talaga yung favor. Na kumbaga, sinasabi dito, na mas maganda yung nagpapakumbaba kaysa nagpapakataas ka. No? Sinasabi sa'yo dito, mag-ingat-ingat at maging aware ka na lang sa mga bagay-bagay. No? Maniniwala ka pero hindi ka na magtitiwala. At sinasabi dito, maging aware ka na lang sa mga bagay na pinagdadaanan mo, sa mga bagay na nangyayari sa'yo, na hindi dapat lahat ng panahon at oras, no? Kumbaga, yung tiwala mo ay buong-buo sa kanila. Maniniwala ka, nandun na tayo sa paniniwala. Pero, maging aware ka lang, no? Yung tiwala at yung tiwala at yung pagtitiwala, kailangan may ano yan, may limitasyon at may ano talaga yan. Kasi doon nasisira ang eksena minsan no? So let's see what is additional messages. So what is the Five of Cups? Because there is a Page of Cups. Listen to your intuition. Nagkaroon ka na ng gut feeling and instinct. So, ibig sabihin, pumasok na sa isip mo to or nagkaroon ka na ng idea, no? At sinasabi sa dito, kumbaga, pag ganun pumasok na sa isip mo, kumbaga, maging ano na yun, na pay attention or awakening na yun sa'yo na kailangan, wag kang magtutumuloy, no? Wag kang tumuloy sa decision mo or sa mga gagawin mo. Kapag ganun nagkaroon ka ng intuition or instinct or inner voice, no, na nagbigay sa'yo ng sign or synchronicities, no? Maging aware ka na kung ano man yung ginagawa mo. No, may mali ka dun sa ginagawa mo or kailangan mo mag-ingat dun sa ginagawa mo or kailangan mong umiwas sa ginagawa mo. Parang ganon. So, what is the Seven of Swords? And of course, there's an Emperor. Be mature enough. Maging mature ka na, no? Kasi madalas lagi ka nabubudol, lagi kang nauuto, no? Parang lagi ka na be-brainwash dito. So, suddenly, sinasabi sa'yo dito, maging mature ka na sa bagay-bagay, no? Hindi ka na basta-basta naniniwala, no? At nagtitiwala. Kasi ang tendency kasi bigla ka na lang talaga because there's a Five of Swords, no? There's a fair fight, mga may patas na laban dito. Kumbaga sinasabi sa'yo dito, nasa sa'yo pa rin yung tagumpay. No, kahit na isabotage ka nila, kahit na anong gawin nila, nasa sa'yo pa rin ang huling halakhak. So, what is the King of Swords and of course the Star card? Ganun talaga ha, kapag wala kang ginawang masama sa tao, bagkos naging mabuti ka na nga, ginawang ka pa ng eksena, hayaan mo sila, no? Wag kang gagante, hayaan mo sila magpatuloy sa ginagawa nila. Kasi the more na nagiging greedy sila sa pagganti, no? Sa mga bagay-bagay, kusa nag-unfold yung mga bagay na isasampal sa kanila sa katotohanan na, ayan yung karma, ganon, di ba? There's a principle of karma talaga. Hindi mo alam kung paano ka aatakihin ng karma. And of course, there's a Ten of Pentacles. There's a blossoming abundance. Kumbaga, mamamayagpag dito ang pagdating sa finances, ito na yung healing, no? Kumbaga, nagkabaon-baon ka sa utang, nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng ganito kasi kumbaga, inipit ka, kumbaga, nasama ka dun sa mga mahihilig mangutang or something. Sinasabi sa'yo dito na maging aware ka, no? At magkakaroon ka ng long-term investments. Healing, no? Para magkakaroon ka ng healing, ibig sabihin dito na makaka-recover ka na. So, what is the Chariot card in the Knight of Swords? And of course, there's a Two of Swords. There's a decision, no? Kailangan mong magdesisyon, no? May mga bagay na kailangan natin iwasan, may mga bagay na kailangan natin pakisamahan. So, ibig sabihin dito, may mga tao tayo na dapat natin iwasan, tigilan na natin sumama sa kanila. Kasi makakata ka sa mga negative traits nila. Yung mga negative na ginagawa nila, masasama ka doon. So, ibig sabihin dito, you need to take an action for this, na kailangan mo nang umiwas at lumayo, no? So, what is the Ten of Swords in the Wheel of Fortune? There's a Knight of Pentacles. Being practicality. Maging practical ka na. Kung ano man ang meron ngayon, kung ano man ang kinikita mo, kung ano man yung pinanghawakan mo, just enjoy and of course, paikot-ikutin mo ang pera mo, no? Kumbaga, hayaan mo lumago or kung sa business yan or trabaho or negosyo, kumbaga kung paano mong paiikotin yung resource of income mo, hayaan mo na lang siyang paikot mo ng maayos, no? Huwag ka nang sumabak ng kumutang, humiram, or madali ang eksena, no? So, sinasabi sa'yo dito,
doon ka sa tamang proseso. So, what is Five of Cups in reverse and the Page of Cups? And of course, there is a Seven of Pentacles in the Death card. Ibig sabihin dito, there's a harvest time, no? Parang natatapos na yung, parang this is the end na eh, end of that card. It's an end and the new beginning, no? Transformation. Magsisimula ng pagbabago, no? Kumbaga, this is the moment na mag-harvest ka na. Lahat ng sacrifices, lahat ng mga ginawa mo. Kumbaga, ito na yung harvest time na mga, yung makukuha mo na yung mga bagay na ginawa mo, no? Mabuti man yan o masama, basta harvest time na, no? Karma time is the karma time or karma moment. So, what is the Seven of Swords? And of course, the Emperor. There's a Queen of Cups. There's an healing, no? Magkakaroon ka ng healing dito pagdating sa, kumbaga, sarili mo, no? About sa physical mo, emotions mo, kumbaga, magkakaroon ka ng healing, no? Mawawala yung stress, mawawala yung anxieties, at the same time, deception, isolations, yung baga, maluluwag na yung loob mo, no? Kasi mature ka na, hindi ka na basta-basta mauuto. So, let's see what is the outcome. Let's see what is the outcome. And of course, there's a lovers, no? Meron dito about sa love life. And of course, there's an offer, no? It's an apology or offer or email. Or some of you, if you are separation, may email. And of course, there's apology from the past. Or there's an, kumbaga mayroong magme-message sa'yo, asawa mo, or something na magkakaroon kayo ng conversation, heart-to-heart talk, magkakaroon ng sorry, or something apologies. Kumbaga, may paghingi ng tawa dito. Or suddenly, meron dito naman eksena or other part, no, pagdating sa mayroong bagong relasyon, offer na new relationship. So, let's see what is the outcome. Additional outcome. And of course, there's a Knight of Swords in reverse. So, makaka-recover ka na from the pain. And of course, Strength card. There's a confident is key to success, no? Kumbaga, mapapaamo mo yung lion or tiger na to. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito na yung ano na to, mapapaamo mo na siya. Kahit na anong bangis niya, no? Parang yung charisma at yung talagang, yung galing mo, no? How to talk, on how to collaborate, no? And how to, kumbaga, commit, no? Kumbaga, sinasabi sa dito, parang mapapaamo mo siya gamit yung charisma at kabaitan mo. And you are being generous also, no? So, let's see. Power of the deck is the Knight of Cups. There's a wish fulfillment. Unti-unti na may sasakataparan yung pangarap mo. So, what is the Love Oracle card? What is the Love Oracle card? Pero of course, there's a pantry. Stability. Magkakaroon ka talaga ng stability and security. Diba? Perseverance. Kailangan mo lang magtiyaga. And of course, there's an hand of a card. Diba? I told you, sinabi ko sa'yo, nasa sa'yo ang huling halakhak or halakhak na talagang aha moment. No? Nasa sa'yo yung aha moment dito. Take chance, risk something, diba? And of course, wag ka matakot na, kumbaga, lumaban at talagang, ilaban. And of course, there's a listen to your ego, no? Listening to ego, fear of intimacy. And of course, there's a dependent relationship. Kailangan, sinasabi sa inyo, kumbaga, pagdating sa relationship, no? Kumbaga, kung may mga toxic or toxicities, no? Kung kailangan iwan-iwan, diba? Huwag kang matakot mangamba. Kapag toxic ang tao, toxic man yung nasa paligid mo, even yung katrabaho mo, no? Kailangan mo iwasan yan. Di ba yung sinasabi ko nga dito kanina? Yung mga toxic traits na yan, yung mga negative na yan, nagbibigay sa'yo ng negativity, kailangan mo iwasan yan. Tao man yan or sitwasyon. Hindi mo kailangan magstay or magstick dyan. Ha? So, let's see what is additional messages for Angel's number. Toxic is a waste, no? Toxic is a, kailangan mo i-detoxify yan, diba? Toxin yan eh. Ang toxic, parang toxin yan sa katawan na kailangan mong alisin. Kasi kundi makakasama sa'yo. And because there is a 19, I am pioneer. Independence and self-sufficiency are necessities to you. You are extremely capable in life and in work and aren't afraid to take big risk to achieve their life to desire. So, ibig sabihin dito, hindi ka natatakot sumugal. Hindi ka natatakot lumaban, no? Handa ka magsakripisyo at handa ka sumugal sa hamon ng buhay. Diba? So, let's see what is additional messages. What is additional messages? And of course, there's fall into my arms, surrender, no? Kailangan nyo i-surrender yung mga bagay-bagay. Diba?
At the same time, there's the blue flame. Spontaneous awakening, activation, integration time. So, ibig sabihin dito, kumbaga, ito na yung oras, no? Na para mamulat ka na para magising ka na sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid mo. Para activation to, yung parang paggana ng utak, paggana ng bagay-bagay. Kumbaga, yung parang activated na yung mo, spiritual and emotional mo, and of course, physically mo. No? Ito na yung, it's time to take action. What is the chakra? At the same time, there's a recovery. I told you so, di ba? Makaka-recover ka na in all aspect, no? Kung may pinagdaanan ka sa love life, sinaktan, nabigo, iniwan, no? Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, makaka-recover ka na at matatagpuan mo na ang magpapakilig at, di ba, ang muling pagharot. And of course, there's a mysticism, no? Maraming misteryo, no? Maraming kaganapan sa buhay mo na hindi mo pa alam ang mangyayari, no? Kaya nga sinasabi dito na hayaan mong mangyari naturally, no? At the same time, there's a passion. No? Kumbaga sinasabi dito, mahalin mo lang yung ginagawa mo, enjoyin mo yung ginagawa mo. No? Kasi yung mga bagay na yan, hindi mo na yung mababalik eh. Kaya kailangan na abang nandyan, enjoyin mo, mahalin mo, 'di ba? At the end of the time, kailangan mo talagang enjoyin kung ano man ang pinangahawakan mo. So what is the Monsology? Di ba, nothing is yet set in stone, no? Hindi pa napapanahon sa ngayon. And of course, it's time to release negativity. I told you, kailangan mong i-release yung mga negativity. Even yung mga toxic sa paligid mo, no? Kailangan mo mag-detoxify and mag-purification, paglilinis. And of course, nothing will come in this situation. Walang mangyayari sa sitwasyon kung hindi ka magtitake ng action. So, let's see what is the Romance Angels. What is the Romance Angels? Ano ko sinasabi dito? Love yourself first, no? Sinasabi na mahalin mo muna yung sarili mo. No, kapag buo ka na, 'di ba? Kapag buo ka na, kapag may taong dumating na para mahalin ka, at least, 'di ba? Buo ka na, hindi ka na niya bubuuin. 'Di ba? Sa susunod na eksena, na kung may mga taong dumating or may mga taong mawala, hindi ka maaapektuhan, 'di ba? Masasaktan ka, natural na masaktan, pero yung sasabihin mo talagang madurog ka, hindi ka madudurog ng bongga. Kasi you are okay, 'di ba? So what is the energy? Cornucopia. Ibig sabihin dito, some of you kailangan niyo ng fruits and vegetable, no? Na kailangan niyo ng mga vitamins sa katawan. And of course, there's a thinking woman. So, some of you baka overthinking ka pa. Or some of you mayroong nag-iisip sa'yo. If you are Gemini na lalaki, baka may nag-iisip sa'yo babae, no? Nag-overthink kung anong ginagawa, baka asawa mo to, no? Kumbaga, itong asawa mo baka nag-overthink kung sino-sino kasama mo, kung sino-sino kaharutan mo. So, guys, sinasabi dito, maging aware lang, no? Huwag masyadong ganun talaga pag nagmamahal. And of course, there's a success. May tagumpay dito, no? No greater goal than to love. And of course, there's a death card. There's an ending and a new beginning. Maaring matatapos na at magsisimula na ang panibagong yugto. So, what is additional messages? And of course, there's a crystal. Some of you nakakatulong daw yung crystal stones for healing and for charms daw, na pampaakit ng swerte, na kumbaga makapag-attract ka ng mga good energy, no? And of course, there's a flower na mukhang muling mamamayagpag or muling mamumulaklak, 'di ba? Mula magiging blossom or something magiging blooming ka na naman this time. Mukhang magiging fresh ka. And of course, there's a full moon, no? A full moon is truth, and of course, there's enlightenment, no? And of course, there's a mirror. My goodness. Mirror is the truth reveal. Maraming matutuklasan at marami kang malalaman. 'Di ba? At pag nalaman mo yung mga toxic diyan sa paligid mo, even yung mga taong naninira sa iyo, iiwasan mo, hindi mo kailangan makipagplastikan, 'di ba? And of course, there's a bathroom cleansing. I-cleansing, linisin mo. Maglinis ka ng sarili mo. Linisin mo yung sa paligid mo. Ganon. Kung sabi mo, toxic ka, get away. Diba? Get away from my side. Charis! So, let's see what is Archangel Michael.
So what is Archangel Michael messages? Have confidence. Magkaroon ka ng confidence sa sarili mo na walang takot at pangamba. No? Kailangan sa pagdidesisyon, kailangan pag-isipan, kailangan yung alam mo yung pagdidesisyonan mo, no? So what is Archangel Raphael messages? And of course, there's an acceptance. May mga bagay na kailangan mo tanggapin. No, acceptance. Siguro yun yung nahihirapan ka tanggapin na yung mga bagay-bagay na nagawa nila sa'yo, no? Sa lahat ng mga binigay at sinakripisyo mo sa kanila, nagawa pa rin nila magsinungaling at lokohin ka, nagawa pa rin saktan ka, no? Behind your back. So, sinasabi sa inyo, kailangan mo tanggapin na hindi lahat ng tao na naging mabuti ka ay magiging mabuti sa'yo. Tandaan mo, magkaiba kayo ng personalities. Kailangan mo lang, kapag ganun ang naging eksena, kailangan mo na silang ilayo at kailangan mo nang kailangan mo nang alisin sila sa landas mo, no? Hindi mo kailangan na makisama pa sa kanila in for good, no? Kailangan mo nang umalis diyan sa mga nasa paligid mo. Kapag katrabaho mo yan, iwasan mo. Kung kasama mo sa buhay yan, alisin mo. Kasi ang toxin, 'di ba? Ang toxic, 'di ba? Nakakapag-attract yan panibagong toxic hanggang sa mabaong ka sa negativity. Ano kasi sinasabi dito? Take there no thought for the morrow shall take thought for the things itself. So, ibig sabihin, hayaan mo mangyari mga bagay na mangyari, no? Naturally. So, what is the messages of life? What is the message? Master of life. So, let's see. I dedicate my strength to divine. With me, aligning myself with the true sovereign of my life. My ego step aside. I listen to my inner voice and act in accordance with the truth I hear. In this way, I become the master of life. I live in binding humility, grace, and love for the glory of God. So, ibig sabihin nito, kumbaga malaman mo ang katotohanan, 'di ba? Nalaman mo ang katotohanan ng mangyari sa bagay sa paligid mo, no? Kumbaga nagiging mabuti ka pa rin. At sinasabi sa dito, umiiwas ka. Marunong ka nang umiwas at marunong ka na mag-manage ng bagay-bagay. Emotions mo, material thing, physical thing. At kasi sinasabi sa dito na kumbaga kaya mong i-align, no, yung emotions mo, yung ego mo, no, even your pride, no? Kumbaga iniiwasan mong magalit at iniiwasan mong kumbaga magkaroon ng puot yung tanim ng galit, no? Kumbaga nire-release mo na yan. Kumbaga imbis na gano'n ang gawin mo, umiiwas ka na lang. It's a good part, no? Kumbaga natuto ka nang humarap sa eksena na yan. Ganon talaga hamon ng buhay. Ganon na talaga ang klase ng mundo at ganon talaga ang klase ng buhay. Hindi mo kailangan makipagkompetensya, hindi mo kailangan makipaglaban, bagkus kailangan mo magpatuloy para sa sarili mo at para sa pamilya mo. So guys, this reading, lalong-lalo sa taong mahal mo, no? This reading is weekly gabay for the month of October 9 hanggang October 15 for the sign of Gemini. This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang pa makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, guys, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng may kapal. Diyos nang bahala magbalik sa inyo ng kabutihan loob nyo. Maraming salamat po. And of course, don't forget to comment down below your full name, birthday, and of course, location nyo kung asan man kayo sulok ng mundo. Para sa susunod na reading natin, baka energy mo na ang mahagilap at masagap ng ating mga gabay. Maraming salamat sa seeing the next video. Bye-bye and babush!